Hello mga ka-Jammy! Another cake video na naman tayo ngayon, and ang cake natin ngayon ay meron ng fondant detail. Kaya nakikita niyo, nagpa-practice ako dyan ng paggawa ng fondant. Ayan, first time ko yan gawin, and sa totoo lang, ayoko talaga ng fondant. Iniiwasan ko talaga siya kasi feeling ko hindi ko siya kaya. And then, nung nag-send sa akin si customer ng inspo, so, challenge ko yung sarili ko kasi ang gusto na lang ni customer, sabi ko sa kanya, "Ma'am, hindi ako nagfo-fondant kasi nga, bago pa lang ako nagpipik." And then, sabi niya, "Sige ma'am, okay lang, ikaw na bahala kahit printed na lang," ganon. So, nung tinitingnan ko yung cake, and then sabi ko kung ipiprinted ko to, parang ano naman, ang pangit, hindi maganda. So, challenge ko yung sarili ko. Naghanap ako ng fondant na recipe, and then ginawa ko siya. So, sa awa naman ng Diyos, nagawa ko naman siya siguro ng tama, and then, ayan nga, nagpa-practice ako. And nakita niyo, color white lang ang fondant natin dyan. Kasi nga, practice pa lang to. Ang una kong pre-practice yung paggawa ng bow. So, ayan, ipapakita ko dyan yung itsura nung cake, yung inspo niya. Kasi nga, hindi talaga siya maganda kung printed. Kaya ang ginawa ko, ayan, nag-aral ako mag-fondant. Diba? So, dito ko na-realize na sa pagbe-baking talaga, hindi ka talaga pwede huminto sa isa lang na kakayanan. Kailangan nag-upgrade ka ng kaya mo, and then napakalaking tulong talaga ng YouTube ng mga videos na napapanood natin, and then syempre yung mga bakers din na magagaling na din talaga. So, yun, maraming salamat sa mga videos nila at talagang natuto talaga ako doon. And nung nagawa ko na tong fondant na to, grabe, sobrang tuwan-tuwa talaga ako. Kasi kaya ko naman pala. Ayan. And then, ayan, practice lang ako dyan. Gawa ko ng ibang shapes. Bali dito, bulaklak naman yung gagawin ko. And ang isa pa kasi pala sa mga struggle ko is, syempre, first, bago pa lang ako nagbe-bake, so yung mga gamit ko is limited. Actually, hindi pa nga ako kompleto sa mga gamit na hindi pa ako nagpo-fondant. Dahil magpo-fondant ako, syempre, another gamit na naman yon. May mga tools na kailangan, lalo na sa paghuhulma, ganon, yung mga molders na makakatulong para mas madaling magawa yung mga fondant details natin. And then, ayan, buti na lang yung fondant detail nung cake na binigay ni ma'am is simple lang yung design, and kaya naman, achievable naman siya. So, pinush ko na talaga siya, mga girl. Ayan, mabde. And then, nakita nyo, yung gamit ko para rolling pin is kahoy. So, hindi yan ideal para sa fondant kasi nga, yan, dumidikit. And then, yung silicone mat ko is super liit. Ayan. Yan, isa pa, kaya ayoko rin mag-fondant ay kapag magpo-fondant, kailangan mo ng malaking space. Lalo na kung full fondant mo ang cake. Ayan. And then nakita nyo, yung ginagamit ko na pang ganun-ganun, pang detail, no, edges ng natin is, yan tawag doon, chopstick. Ayan. So, ayan naman ang Diyos. Nakagawa ko ng rose. Ayan. And then, ito na yung actual. Yan. Yan ay actual na, na topper ng cake. Color red na siya, diba? Ayan. Bali, to, Snow White theme cake pala to. Yan, hinuhulma ko na dyan yung apple. Na hindi ko ba malaman kung apple ba siya o makopa ba siya, or kung mukha siyang queso de bono na maliit. So, ayan. Hulma-hulma lang. Ginagamit ko lang dyan yung imagination ko na kailangan mabuha siyang apple. Ayan. Actually, nag-enjoy talaga ako dito nung ginagawa ko. So, nakakatawa pala mag-fondant. And then, diba, natawa ko dun sa pag-order ni ma'am kasi talagang na-challenge yung sarili ko, and then talagang ko na another learning yun para sa akin, 'di ba? Another skills na matututunan ko. And then, 'di ba, kita niyo yung mga ginagamit ko, ruler, plastic ruler, pero maninis yan, mga ka-jam. Tsaka syempre,
Lagi tayong naghuhugas ng kamay every time na hawak tayo. So, sa mga susunod pag-aaralan ko na na mag-gloves kasi siyempre para mas din dahil nga pagkain 'to, para mas, para mas malinis, yun na yun. Ayun, nagkamali ako dun. So, hindi pala puwede ang tissue kasi dumidikit siya. So, pagka nagkaroon ako ng time, susubok ako ng iba't ibang recipe or iba't ibang, fondant. Pero ito so far, yung nakita ko na fondant na recipe is okey naman siya. Kumbaga, nagawa ko naman. Then ayan, sukat-sukat. Ayan, nung college ako umiiwas ako sa mathematics, ayoko ng math. Pero pagka nagbe-bake ka pala magagamit mo yung mga mathematics na yan. Napakahalaga ng math. Compute, ganyan. Kasi kailangan sukatin mo yung size ng cake. Hindi naman pwede na ang liit ng cake mo, ang laki ng topper. 'Di ba? Kaya, ang laki ng cake, tas ang liit ng topper, di naman pwede. Then, ayan. Meron akong bow. Yan, nag-struggle ako dyan. Inulit ko pa to ulit kasi nga dumikit yung tissue. So, tinapon ko na yung fondant na yan. Buti na lang din itong cake na to, konti lang yung fondant detail kaya pinush ko na talaga ito ng todo-todo. And medyo struggle din sa akin yung wala akong mga molders, wala pa akong mga cutters. So, nag-iisip lang ako ng mga pwede kong gamitin. Katulad nung pagka-cut ng bilog, gamit ko yung mga piping tips ko na malalaki, yung mga Russian tip ko, ayan. Kasi basic lang naman ng mga shapes yan. And then yung dahon ng apple dito, medyo pinahirapan ako eh. So, shinape ko na lang, tas ginupit ko, tas lagyan ko na lang siya ng guhit-guhit. Ganon. And bali mga kajami, sa pagbe-bake talaga, hindi mo pwedeng limitahan yung sarili mo. Kasi, yun, kung gusto ng client, ganito, and yung bawat paglilimit natin sa sarili natin is a missed opportunity para sa atin. Yun yung mga nawawalang opportunity. Kaya ito, tinake ko tong opportunity na to na matuto, ganon, and then, although okay lang naman kay ma'am kahit hindi fondant detail, pero kasi hindi ko rin malalaman kung hindi ko susubukan, diba? So, nalaman ko na kaya ko naman at naitawid naman natin kahit limited ang ating mga gamit, diba? Kailangan lang natin maging resourceful, maparaan, ganyan. And then, ito na, hindi ko na napakita kung paano ko kinover tong cake na to kasi, marami akong cake nito kasi nasabay din to sa Father's Day. Ayan. So, yan, nagde-design na ako dyan. Pwede pa, ang ganda rin ng pagka-blue niya. And then, may mali rin ako nagawa dito eh. Yung pagka-cramp coat ko kasi, white icing yung nagamit ko. Hindi ako nakalimutan kong i-dark yung icing. Pero anyway, ayan, naitawid naman. Kahit papano. Yan, design na. O, diba? Naikabit ko na yung mga fondant detail ko. O, kabog. Ayun na siya. Oh, cute. Diba, mga kajami? And then, ito na po ang final look ng ating cake. O, diba? Super cute. Thank you for watching mga kajami. Until our next cake video. Bye-bye!